everyone! Welcome to our channel. For today's tutorial ay tuturuan ko kayo kung paano ba kayo makakapag-file if mag-retake po kayo ng examination sa LET. Okay, this is also applicable sa mga first-timer. Punta lang po tayo sa ating Google Chrome. Type or search lang po natin ang online.prc.gov.ph. Ito po na unang lumabas, yan po ang i-click natin. Dadalhin po tayo dito, scroll up lamang po at click proceed. Kung first time nyo po mag-take ng exam, piliin nyo po ang register. Okay? Kailangan nyo po mag-register dito sa pinakababa. Click nyo lang yung I agree and fill outan nyo na po yung form. And after nyo makapag-fill out ng form, ay same lang naman po yung process na gagawin natin kung mag-retake din kayo ng exam. For retakers, click sign in, enter your email address, password. Pagkatapos po nyan, click I'm not a robot at pindutin nyo na ang sign in. Dadalhin po kayo dito sa inyong Leris account or profile at click nyo lang ang select transaction. To avoid delay or disapproval, please follow the photo requirements below. The first one, the photo must be colored and in plain white background po. Pangalawa, the photo must be taken within the last 6 months. Pangatlo, the applicant must wear any decent attire with collar, preferably corporate attire, and no wearing of sleeveless. At pang-apat po, the photo must be in full face view directly facing the camera. Okay? Pagkatapos po nyan, click I agree kapag nabasa nyo na at pindutin ang proceed. At pindutin ulit natin dito ang proceed. Click OK. Once more, click OK. Dadali na po tayo dito. Pindutin lamang po natin ang examination. Dito sa name of examination, hanapin nyo lang po ang professional teacher. Or para mas madali, ay i-type nyo na lang po. Dito sa examination type, complete or first-timer. Pangalawa, repeater. Pangatlo po ay removal or conditioned. Since mag-take po ulit tayo, click nyo po ang repeater. Dito naman sa date of examination, automatic naman po na isa lang ang pagpipilian since kung ano yung pinakamalapit na date, yun po ang lalabas dito. Date of examination. Click lang natin. Dito naman tayo sa place of examination. Hanapin nyo lang po kung saang place po kayo or area kayo mag-exam which is nearest po sa inyong residency. Halimbawa dito sa Bicol, Legazpi or Naga lang. Since we are living in Sorsogon, Legazpi po ang pipiliin namin. Dito po sa LET level, automatic naman po na lalabas kung kayo po ba ay for elementary or secondary. Proceed naman po tayo sa inyong LET major. Okay, click nyo lamang ito at piliin nyo na kung ano po yung major ninyo. Kung kayo ba ay major in English, Mathematics, TLE, kayo na po ang bahala. Since ang major ng pamangkin ko ay TLE, ang hanapin natin dito is the TLE, Agriculture and Fisheries. Kasi yun ang major niya. Kayo nang bahala since marami pong majorship ang lumalabas sa TLE. Ano po? Pero kung iba naman po yung major ninyo, hanapin nyo na lang if you are a major in Mathematics, English, and so on. Dito sa baba may nakalagay na tanong, are you 18 units earner? Ito po ay para sa mga nag-CPT or Certificate in Professional Teaching. Kung kumuha po kayo ng 18 units and above, click nyo lang po ang yes. Pero kung kayo po ay graduate ng education talaga, click nyo lang po yung no.
Pagkatapos po niyan ay basahin niyo ulit yung information na fill out ninyo. Okay? Once done, click nyo na po dito sa baba ang proceed. Profile appointment, additional requirements for professional teachers, repeater applicants. Ang kailangan nyo pong isubmit is transcript of records ninyo. Note, please submit all the requirements in one file. Upload document, choose file, only accepting files with PDF extension and 40 MB or less. Okay? Dito po ang i-upload nyo ay dapat naka-PDF. Kung hindi nyo po alam kung paano yung pag-PDF, punta lang kayo sa Microsoft Word. Insert nyo lang po ang TOR na in-scan ninyo. At pagkatapos po niyan ay i-export nyo na po siya sa PDF. At yun po ang ilalagay natin dito dahil sinubukan ko po na mag-upload ng image, hindi po talaga tinatanggap. Kailangan naka-PDF file po siya. Let's assume po na na-upload nyo na ang inyong TOR. Dito makikita nyo ang exam name, professional teacher, exam date, exam place, exam type, and yung babayaran which is 900 pesos. Okay, halimbawa dito, purpose, exam application, branch, hindi pa siya applicable, and then yung scheduled date and time. Kasi automatic naman daw po na kapag i-release na yung NOAA, at okay na yung file na sinubmit ninyo, mag-reflect na lang daw po yan sa inyong LARIS account. You just have to make sure na tama po yung information na na-fill out ninyo. Once na double check nyo na po, pindutin nyo lang ang proceed. We have here different mode of payments po. We have Paymaya, GCash, Visa, Mastercard, UCP, Landbank, PRC cashier. Pero kung mayroon naman po kayo ng GCash, yun na lang po dahil mas convenient para hindi na po kayo pumila doon sa mismong PRC dahil pag pipila pa po kayo ay minsan sa sobrang dami ng magfa-file, matatagal na lang po kayo sa pila. Time consuming pa po siya. Okay, now halimbawa GCash yung mode of payment, click nyo lamang po ito. At meron po ditong lalabas na survey. If you successfully pass the licensure examination, what oath-taking mode would you prefer? The first one, we have here the face-to-face. Pangalawa, virtual to be conducted before face-to-face oath-taking para po to sa mga busy or malalayo na ayaw ng mag-take ng oath-taking face-to-face. At yung last one naman is virtual to be conducted after face-to-face oath-taking. Okay? Since this is just one-time experience, para sa pamangkin ko, face-to-face na lang po ang pipiliin ko. Again, depende po yan sa preference ninyo. Once na nakapili na kayo, click nyo lang po ang proceed dito sa lower right side. Paki-double check lang po ng inyong details or information dito sa taas. Once done, click submit. At dito, pindutin nyo lang po ang GCash kung yun po ang napili nyong mode of payment. Sa akin yun na lang para mas convenient po. Itong QR code, kunin nyo lang po ang inyong GCash. Dito po sa QR code, login lang po kayo sa inyong GCash at dun sa QR, scan nyo lang po yan. At dito, once na successful na po yung payment ninyo, ganito po ang lalabas. Click nyo lang po ang proceed. To check your recent transaction po and yung mga previous nyo pa na transaction, punta lang kayo dito sa baba ng inyong profile. Pindutin nyo tong existing transaction. Click proceed. At dito nyo na makikita yung inyong reference number, details, and payment details. Halimbawa, click natin to na payment details. Yan, makikita nyo yung payment status nyo, reference number, transact date,
payment date, receipt number, payment channel, amount, and then yung purpose ninyo. At dito, print nyo po ang inyong EOR or the Electronic Official Receipt. At dito sa baba, may nakalagay po status of compliance pending, which means na inaayos pa po nila if na-comply nyo ba yung necessary information and document na kailangan. Okay, for let major verification, note, please check the status of your application after 7 working days. If no action was made after, send a follow-up to the official email address of PRC Regional Office who will administer your examination. For other queries, you can raise a concern on this link. Okay, after 7 working days, pwede nyo po siyang i-check dahil i-check pa po nila ang sinabit ninyo na TOR. So, ayun lang siya guys. Ayun lang muna siya guys for now. I hope it helps. See you po sa ating next tutorial. Bye!